Sa tuwing mapapabalitang may batang nagnakaw o gumawa ng karahasan, isang larawan ang nabubuo sa ating isipan. Larawan ng isang kriminal. Kriminal na dapat ikulong at magbayad sa kasalanan. Pero ito lang ba ang mukha ng mga batang ito? Sila nga ba'y kriminal o mga biktima lang rin ng kapalaran? Lingid sa kaalaman ng marami, 2011 pa lang pinagtatalunan na ang pagpapababa sa minimum age of criminal responsibility. Lumabas noon ang ilang CCTV footage ng mga batang nagnanakaw sa mga taxi sa EDSA. Batang hamog kung tawagin sila. Isa sa mga batang iyon ang 14 anyos na si JM, tubong Davao, pero iniwan ng ama sa Maynila na parang pusang pagala-gala. Sa kalye, natuto siyang dumiskarte. Ilang buwan matapos ipalabas ang aming dokumentaryo, nakatanggap ako ng malungkot na balita. Nabundol si JM at natagpo ang patay ng mga tambay. Dahil matagal nang inabandona ng kanyang mga magulang, napilitan kaming mag-ambag-ambag na lamang para maipalibing ang bata sa Manila North Cemetery. Makalipas ang 8 taon, mainit na naman ang usapin ukol sa minimum age of criminal responsibility. Nakatuon na naman ang atensyon sa mga batang tinaguriang kriminal. The aforementioned House Bill. Speaker, I am raising a point of All order. those who are in favor, please say aye. Over the motion. All those against, please say nay. The ayes have it. The House Bill now is approved on second reading. Pero may nakakaalala pa kaya sa mga batang hamog noon? Nakalaya kaya sila sa marahas na kalsada? Yung orange na yan. Tapos lahat ng ilalim niyan, yun yung tinatawag na poppers. Yun yung mga libreng libing. Na Ang nire-request mga sa libreng libing. Oo. So ito pong buong ito. Sa Poppers area, inilibing si JM noon. Dito inililibing ang mga sinasabing pinakamaliliit ng lipunan. Ito, meron. Jose Maria Angeles. Ay, ito. Ito. October 11, 2011. Ito yun. Jose Maria Angeles, N4 389C. Parang naging mas masikip na. Pero natatandaan ko nung nilibing namin yung bata, si Bandol, sa may pader yun eh. Hinanap namin sa loob ng sementeryo ang puntod ni JM. Umasa na sana man lang sa huling hantungan may nakakaalala pa sa kanya. Saan po ang 389? Dito? Natatandaan ko hindi pa ganun yung siguro dito sa baba. May hukay dito o sub-sub dito sa baba. So, ito ang 389. May ilalim pa po ito. So dito, wala na yung lapida. Wala po, natabunan na po yan. Tinabunan na yan. 5 taon lang nagtatagal ang mga puntod sa lugar na ito. Kapag walang dumating na pamilya, huhukayin na ang mga buto. Ang alaala ng batang pinagkaitan ng kapalaran, pinagkaitan din hanggang sa huling hantungan. Nung ginawa ko yung dokumentaryo tungkol sa mga batang hamog, natatandaan ko, dito sila banda nakatambay kasi yung tulay na ito dito sa Guadalupe, diyan sila nakuhanan ng CCTV na nagnanakaw. Parang nasa may yung drainage system ng dito sa may
Ayun. Para may nakikita akong tao. Dito sila banda tumatambay, noon dito sila natutulog eh. Natatandaan ko tong lugar na to eh. Hello po. Kumusta? May hinahanap po kasi ako yung... Dito daw tumatambay noon yung mga batang hamog. Wala na sila dito? Hindi ba sila na DSWD? DSWD po sila kasi siyempre nakapasa po yung edad. Diba? Oo. So nakulong na po sila. Si Bandol po patay na po. Si Bandol patay na. Yan Tapos, po nasagasaan sa may nasagasaan. Tapos, yung mga kabarkada niya na ibang batang hamog sila. Pero nakakulong po sa grade 1 ngayon. Parang walang nagbago after 2011. Napalitan lang yung mga batang hamog. Tapos yung mga dating na interview namin, nag-iba-iba na sila ng buhay but most of them are in prison. Hi, kumusta? Natatandaan mo pa ako? 8 taon na ang lumipas mula nang huli kong makita si Roy, di niya tunay na pangalan. 14 anyos lang siya noon, astig at palaban sa kalsada. Pero nang maungkat ang tungkol sa pamilya, tumangis na parang maamong bata. Nakakawa lang po ako. Nakakawa. Nanay ko, dahil siya na lang po nag-isa nagmamatay sa mga kapatid ko. Sana wag siya umiyak. Sana lagi niya ako iniisip. Nangis ko lang po nanay ko. 10 taong gulang lamang si Roy nang magpalaboy-laboy siya sa kalye. Ulila sa ama, sa kalye siya natutong magpalimos. Kalaunan, kalye rin ang nagturo sa kanyang magnakaw at tumiskarte. Nakiusap sa akin si Roy noon na hanapin ang kanyang ina. Gusto na raw niyang iwan ang kalsada. Pero nang mahanap ko ang nanay ni Roy, nagmatigas ito, ilang beses mang magmakaawa ang kanyang anak. Uwi na lang ako probinsya. Uwi na lang ako. Naiwan sa DSWD ang bata at hindi na niya nakitang muli ang ina. 4 na taon sa loob ng isang piitan para sa mga bata si Roy, isang rehabilitation center sa loob ng kampo. Dito na siya nagbinata at ni minsan hindi siya binisita ng pamilya. Bali, iniisip ko na lang po yung pag-aaral ko sa loob. Kung kailan ba ako nalaya, kung may nagmamahal pa po sa akin. 18 anyos na si Roy nang palayain siya ng gobyerno. Puno ng pag-asa na sa buhay laya, tatanggapin na siya. Pero Kahit gusto po magbagong buhay dahil nanggaling ka nga po sa loob ng kulungan. Bali, ang tingin sa'yo ng tao, madumi ka ng tao, kahit nagbabagong buhay ka na, ganun pa rin yung tingin sa'yo ng mga tao. nahirapan makakuha ng trabaho si Roy at kalye lang ang tumanggap sa kanya. Bilang barker ng mga jeep, barya lang ang kanyang kinikita. Kalaunan, natuto siyang magsugal. Anong klaseng sugal? Ano po, karakus, saka dice. Ba't mo ginagawa yun? Kasi po, minsan po may nadadaanan po sa sugal po. Minsan, nakikita ko na nanalo siya ng malaking pera. Parang naingit po sa ginagawa nila. Kaya napasali po ako. Tapos po, di ko alam na bawal pala yun na ginagawa. Mula noon, naging markado na raw siya sa mga pulis at nang maging mainit ang kampanya kontra droga, isa siya sa mga napasama. Bali, may lumapit ng dalawang pulis sa amin. Sabi po, may nandukot daw na bata. Dahil sa kilala kami ng mga pulis, kami po ang ginampot. Nalaman ko na lang po na inasuwang pala ako ng drugs. Sabi ko, di naman po nag-drugs, bakit mo po kinasuwang ng drugs? 22 anyos na ngayon si Roy. Halos kalahati ng kanyang buhay nasa loob ng piitan. Gayong ang pangarap lang niya ay makapiling ang pamilya
tulad ng sinumang bata. Kung sakaling bigyan na po sa pagkakataon ng Panginoon na pagbagong buhay, sasagarin ko na po para makatulong po sa aking mga magulang. Isa lamang si Roy sa libu-libong batang hinuhuli taon-taon ng mga pulis para sa iba't ibang paglabag sa batas. Karamihan sa mga batang ito, petty crime ang atraso tulad ng pandurukot, pananakit, pagsusugal sa kalye at paglabag sa mga ordinansa. Gandang araw po. Hi. Nag-investigate po kami tungkol dun sa yung mga children in conflict with the law. Oo, CICL. Meron ba kayong mga ganong kaso dito? Meron po, meron talaga. Yung isang bata nga po yung Sa isang barangay sa Pasay, may isang batang animoy buminggo na sa dami ng reklamo. Isang 14 anyos na batang itatago natin sa pangalang Dodong. siya po yung talagang bata na kailangan na talaga namin sa center. Kasi nga talagang parating nagiging laman ng aming ng aming logbook, parating may reklamo. Wala lumabas pala siya. Ito may isa pa dito. Hindi ko maintindihan yung words. Yung sulat na. Nagnakaw siya ng e-bike? Yes, ma'am. Ay, hindi, battery ng e-bike. Yes. Ano bang ginawa naman yan? Dahil dumulog, cellphone. Yung hawak ko dito ay yung logbook mula July 2018 hanggang February 2019. So, mga 8 months. Tapos, nung binasa namin isa-isa yung mga nakalagay dito, may isang bata na at least 4 incidents siyang na-report. Tapos now I'm looking at yung 2017 na mga records. Andito na naman yung pangalan niya. Pero walang bisyo yun, ma'am. Hindi yun nagsusolvent, promise. Walang bisyo yung bata na yun. Nagnanakaw lang talaga. Talagang nagnanakaw lang talaga siya. So saan niya dinadala yung pera niya? Sa nanay siguro. Ano kaya ang kwento ng batang ito? Ano ang kanyang diskarte? At bakit pa ulit-ulit siyang gumagawa ng mali? Ilang taon ka nung nagsimula kang dumiskarte, yung mag-snatch? 7 years old. Sino nagturo sa'yo? Tulad ng mga batang hamog, maaga ring namulat sa buhay kalye ang batang si Dodong. Nagsimula ito nang makulong ang kanyang ama para sa droga. Dahil sa hirap, natutong magpalimos ang bata. Wala raw sa isip noon ni Dodong ang pagnanakaw. Pero nagbago ito nang minsan siyang mahuli dahil sa bagansya. Nung unang mapunta ako doon, bagansya lang. Hindi pa ako marunong magganto. Tapos, Yun. Nung makita ko yung pinsan ko doon, sakto paglabas na, labas ko din. Yung ako tinaruan. so doon ka natuto sa youth center kung paano magnakaw. Kasi doon sa youth center, yung mga bagansya, kahalo sila ng mga May mga kaso. may mga kaso. So, ibig sabihin, kung hindi ka nahuli sa bagansya, Hindi dapat matututo. 6 na taong gulang lamang si Dodong noon. Mula noon, hindi na siya nakatakas sa tukso ng pera. ilang beses ka nang na-youth center? 3 beses. So, yung unang beses bagansya. Yung pangalawa, May kaso. anong kaso mo? Ang daro ko. Mandurukot. Yung pangalawa, yung pangatlo, Ang daro ko pa rin. yung pangalawang beses mo sa youth center sa DSWT, may mga nakilala ka ba doon? May mga bago ka bang natutuhan doon sa mga kasamahan mo? Ano? Akyat bahay. Pagtuturo ng magandang asal ang layunin ng mga kanlungan para sa mga batang nahaharap sa batas. Pero sa kaso ni Dodong, hindi kaklase o kalaro, kundi mga kakosa
ang natagpuan niya sa loob. Sa amin po kasi, napaka-importante ng role ng social worker, psychologist, at yung house parent. Kaya ngayon pa lang kinakailangan ng tukuyin at i-isolate na yung batang ganoon. Saka po, kumbaga, i-handle yon ng separate from among the other children. Sa ilalim ng batas, hindi pwedeng ikulong ang mga bata edad 15 pababa. Sa mga youth home ng DSWD sila inilalagak o kaya'y ibinabalik sa pamilya. Pero ayon kay Dodong, bago sila i-turn over ng pulis sa DSWD, minsan may karahasang nangyayari. Anong pakiramdam kapag nagnanakaw ka? Pag nakahuli, masakit. Bakit? Kasi napipit ka ng pulis. Ano na? Napipit ng pulis yung kamay mo. Pag hindi ka masaktan sa may tubong plastic, yung baril na mabigat, gaganon yung kamay mo. Anong gagawin sa kamay mo? Tapos? Sabay babagsak ng baril. Pag bumagsak, Oo. yun, may nadadaganan sa sobrang bigat. Tapos, ano pa yung isang ginagawa? Tatanggalin yung bala sa magazine. Tapos? Sabay iipit sa 10 Saan ilalagay? Sa gitna. Dito. Ilang bala ilalagay? 5. Kasama na 1, dito. tas dito. Pipigayin nilang ganun. Kaya Tapos, masakit. pipigain. Sa loob ng presinto, lalo siyang namanhid sa karahasan at tinanggap ang mapait na kapalaran. Bubugbugin kami para daw magtanda. Kaya kami, ginagawa na lang namin, Hindi na lang namin sinusumbong sa magulang namin. Pero ilang beses man siyang bugbugin, ilang beses man siyang ilagak sa mga youth home ng DSWD, hindi pa rin nagbabago si Dodong. Alam ba ni mama mo na nagnanakaw ka? Oo. Ano yung sinasabi niya? Nagagalit. Pero, ba't ginagawa mo pa rin? Pag wala akong pera nun. Kasi walang pera. Anong klase ng diskarte gusto mo? Okay po yun. Doon, hold up. Kailangan natin magpatawa. Bugbugin ko yan. Ma'am, natatakot po ako. Yan po minsan nararamdaman ko. Natatakot ako kayo kung saan? anong gagawin kayo o anong gagawin sa akin. Basta hindi ko po alam minsan sa sarili ko kung natanong ko yung sarili ko kung bakit napupunta sila doon dahil siguro sa mga kasama na nababarkada siya, ma'am. Tindera sa kalye ang nanay ni Dodong. Aminado siyang kulang ang kanyang kita para tustusan ang 6 na anak. Kaya si Dodong natutong dumiskarte. Pag yung time po na, pag alam niyang walang-wala na ako, ma'am, magugulat na lang ako. Mag-aabot po yan, ma'am, ng 100. Sabi ko, yung diskarte mo, nandukot ka na naman. Oo, ma. Sarap dumiskarte kasi may pulis. Philippines. Hindi na raw niya alam kung ano ang gagawin sa anak. Kung siya ang masusunod, ipinapaubayan na niya sa gobyerno ang desisyon. Tahanan ang una nating paaralan. Pero sa kaso ng mga batang inampon ng kalsada, anong klaseng aral ang matututuhan nila? Bakit kaya hindi nagbabago yung mga bata? Kasi nakahawak na ng malaking pera eh. Nasilaw na sa pera eh. Pag nakahawak na ng pera, Inahanap-hanap ng kamay. Sa edad na 14, bihasa na sa pagnanakaw ang batang si Dodong. Ang masaklap, siya na ngayon ang nagtuturo sa iba ng diskarte ng kalye. Kaya nga, wala tayong pambawon.